Balikan. Sa tulong ng Philippine Air Force, ginamit ng mga otoridad ang dalawang helicopter para sa operasyon nila sa Mount Chumanchil sa Tinglayan, Kalinga. Mahigit 1,000 kilo ng pinatuyong marijuana at mahigit 3 milyong fully grown marijuana plants ang sinira. Umabot ang halaga niyan sa mahigit 861 million pesos. Sinasabing ito ang pinakamalaking operasyon ng gobyerno kontra marijuana. Hindi nababahala at pinagdududahan ng gobyerno ng Pilipinas ang sinabi umano ng Chinese Embassy na may audio recording ito ng isang phone call tungkol sa new model sa West Philippine Sea. Sa sinasabing recording, pumayag daw ang Chinese diplomat at isang opisyal ng Philippine military sa kasunduan kaugnay sa paghawak ng sitwasyon sa Ayungin Shoal. Sabi ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., hindi nila ito bibigyang halaga. Madali lamang din daw mapeke ang transcript at ang mga audio recording gamit ang artificial intelligence. Nagsisilbi lang daw itong distraction mula sa patuloy na agresibong kilos ng China Coast Guard sa West Philippine Sea. Babala naman ng Department of Foreign Affairs, huwag maniwala sa anilay false narratives. Magpapalito lamang daw ito sa mga ahensya ng Pilipinas at sa publiko. Si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. naman duda sa sinasabing audio recording at ipauubayan na lamang nila sa DFA na alamin ang katotohanan. Kung itong statement ay totoong galing sa Chinese Embassy na sila ay nag-recording ng sino man sa Pilipinas, sila ay umaamin na lumabag sila sa batas ng Republika ng Pilipinas, particularly the anti-wiretapping law. Naghahanda ng briefer ang Department of Justice para kay Pangulong Bongbong Marcos sakaling maglabas ng arrest warrants ang International Criminal Court tungkol sa war on drugs noong Administrasyong Duterte. Ayon kay DOJ spokesperson Nico Clavano, tatalakayin ang lahat ng posibleng senaryo at legal na hakbang, pati na ang implikasyon kung babalik sa ICC ang Pilipinas. Kasunod ito ng sinabi ni dating Senador Antonio Trillanes IV na nasa Hunyo posibleng ilabas ang warrant laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at iba pang opisyal. Dati nang iginiit ni Pangulong Marcos na hindi niya kinikilala ang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas na kumala sa Rome Statute noong March 2019. Sa peace rally sa Dumaguete City nitong Martes, nagsalita ang dating Pangulo tungkol sa ICC. Bakit sila pupunta dito tapos maghusga? Anong nagawa nila sa akin? Sa atin? Wala! Happy Huwebes mga mare at pare! Nirelease na ni film singer-songwriter Olivia Rodrigo ang Asia-Pacific Tour dates ng kanyang Guts World Tour. Simula yan sa September sa Thailand hanggang October sa Australia. Pero hep-hep para sa Philo Levis, stay tuned daw para sa date ng kanyang Manila leg. You made me believe. Hindi inurungan ni My Guardian Alien lead star Marian Rivera ang challenge ng Ben and Ben na gawa ng dance steps ang kanta nilang Could Be Something. Chika sa akin ng banda, nagsimula lang yon sa katuwaan at hindi nila inakala na seseryosohin ng Kapuso Primetime Queen. Kaya habang inaaral ng banda ang steps, i-release muna nila bukas ang newest single nilang Comets. Tila nakahanap ng bagong kalaro ang mga batang yan sa dalampasigan ng Cagayancillo sa Palawan. Isang dugong kasi ang napadpad doon. Sinakyan pa ito ng ilang bata. May humawak din sa buntot nito. Kalaunan ay kusang umalis ang dugong at lumangoy sa mas malalim na bahagi ng dagat. Kwento ng uploader ng video, karaniwang lumalapit ang mga dugong sa mga naliligo sa dagat doon. Napapadalas daw ang pagpunta nito sa mababaw na bahagi ng dagat. Ayon sa Palawan Council for Sustainable Development, senyales ng stress ang hindi agad paglayo ng dugong tulad ng nasa video.
Paalala ng mga otoridad, hindi dapat nilalapitan, nilalaro o hinahawakan ang mga dugong. Sakaling mapadpad sa mababaw na bahagi ng tubig, mas mainam daw na tumawag ng mga otoridad. Ang mga dugong o sikaw ay itinuturing na vulnerable o mataas ang tsansang maubos batay sa International Union for Conservation of Nature. Itinanggi ng Bangko Sentral ng Pilipinas na may ipinamimigay silang pera sa taong bayan. Kasunod po yan ng pagdagsa ng daang-daang tao sa kanilang tanggapan para mag-claim umano ng pera. Balitang hatid ni Marisol Abduraman. Nasa 1,000 tao ang sumuod sa tanggapan ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa Maynila. Ang 72 anyos na si Adelaida Perez, nag-arkila pa ng van sa halagang 7,500 pesos. Makaluwas lang mula Nueva Ecija. Ano pong pinangako niya sa inyo? Assistance na pang araw-araw na gastos. Mula Cagayan Valley naman ang nag-arkila ng bus sa halagang 80,000 pesos. Umutang po ako sa anak ko. Ang isang galing Iloilo, nangutang pa raw. Bakit po? Di para maano ang amon nga sinusulong na konstitusyon eh. Magkano daw po? Ang Dopomero, 1 milyon. Kahit nga ang hirap nang maglakad na si Aling Lolita, 70 anyos mula Pangasinan, kasama sa mga napadayo. Para mabaklas kasi pagbaklas ito ng kahirapan. Ang hiling nila, ipamigay ang perang katumbas umano ng ginto. Ito ang tinatawag na ang bagong lipunan, which is printed with the backup of gold amounting to more than 100 trillion pesos intended for all the Filipino people. Ang kayamanang nakatago dito sa Bangko Sentral ay fully matured na. Kahit pa wala talagang patagong ginto sa Bangko Sentral, gaya ng sinasabi ng umunoy leader ng grupo. Giit pa ng Bangko Sentral, hindi ito namimigay ng pera sa taong bayan. Sa halip, ay sa pamahalaan ito nagbibigay ng dividendo para sa mga programang mag-aangat sa buhay ng mga Pilipino. Sa gitna ng pagdagsa ng grupo sa BSP, may ilan daw na sumama ang pakiramdam. May mga mangilan-ngilan po na nawalan ng malay, ng hina dahil po sa sobrang init. May nakatulog pa sa gilid ng kalsada dahil sa pagkahilo, pagod at puyat. Pagkaraw kami napunta dito at nakausap niya yung sa Central Bank, hindi kami uuwing luhaan. Sa hirap na nga ng buhay, gusto naman namin magkaroon kahit papano. Matapos ang ilang oras, nag-disperse din ang grupo ng pakiusapan ng mga pulis. Marisol Abduraman, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito na ang mabibilis na balita. Bistado ang nasa 8 kilo ng shabu sa isang balikbayan box na dumating sa Manila International Container Port mula sa Thailand. Nasa 56 million pesos ang street value ng mga kontrabando. Nakatago ito sa mga electric fan at water heater na laman ng kahon. Inimbestigahan na kung sino ang nagpadala at sino ang tatanggap dapat dito sa Pilipinas. Arestado ang isang lalaki sa Quezon City dahil sa panghahalay umano sa sarili niyang anak na menor de edad. Ayon sa biktima, nagsimula raw ang panghahalay sa kanya noong 2022. Sinubukan niyang magsumbong sa kanyang ina pero hindi raw siya pinaniwalaan. Tumakas at nagsumbong siya sa isang miyembro ng kalapit na simbahan na idinulog ang biktima sa NBI. Nasa pangangalaga ng isang shelter sa Quezon City ang biktima. Sinusubukan pang kunan ng pahayag ang suspect na nakakulong sa bilibid. Mabibilis na balita po tayo. Arestado ang isang lalaki dahil sa iligal na pagbebenta ng baril sa Pasay. Tinangka niyang ibenta sa isang pulis ang kalibre 45 baril sa halagang 60,000 pesos. Depensa niya, napag-utusan lang siya at hindi raw niya talaga kakilala ang nagpabenta nito. Maharap siya sa reklamong illegal possession of firearms. Patay ang isang tricycle driver matapos pagbabarilin sa barangay Hulong Duhat sa Malabon. Ayon sa pamilya ng biktima, wala silang alam na may nakaalitan ng biktima. Sa ulat ng Super Radio DZBB, patuloy ang investigasyon ng pulisya para matukoy kung sino ang salarin at kung ano ang motibo sa krimen. Maging sa supply ng kuryente, nakikita na rin ang pagbaba ng demand kasunod ng inaasahang pagbaba ng temperatura. Pero para masolusyonan na ang paulit-ulit na problema tuwing tag-init, dadagdagan ng planta ng hirit ng Energy Department. Narito po ang aking report. Pampawi sa init ang pambentang ice cream, pero kapag natunaw ito, ang kita ang napapawi.
3,000 pesos ang lugi kay Cristino nang mag-brownout sa kanila noong nakarang linggo na tumunaw sa kanyang mga paninda. Kaya stress ang dala sa kanya sa posibilidad na mauwi sa brownout ang sunod-sunod na red o yellow alert kamakailan. Sana wala nang mga ganun, mga brownout, alert na yan para tuloy-tuloy ang negosyo. Sabi ng Department of Energy, kung mangyayari ang forecast ng Pag-asa na pababa na ang temperatura sa bansa, posibleng the worst is over na rin sa power supply. If there will be no more increase in temperatures, then most likely na breach na natin yung peak demand projection and pababa na yung trend natin. Bababa rin kasi ang demand sa kuryente at may papasok pang dagdag na supply. Pero sabi ng DOE, kailangan ng mga dagdag na planta para hindi pa ulit-ulit ang mga problema sa kuryente tuwing tag-init. Ayon sa Pag-asa, record-breaking ang buwan ng Abril pagdating sa init ng panahon. Epekto ito ng strong El Nino na nararanasan pa rin ngayon pero humihina na. Nagkakaroon na tayo ng mga local thunderstorm activities, so ibig sabihin marami na rin tayong mga cloudiness or kaulapan. Kapag merong ganitong maraming cloudiness, lalo na during daytime, dito natin nakikita na posibleng nagkakaroon ng nag-cool down ng ating atmosphere. Hindi lang sa Pilipinas record-breaking ang init nitong Abril kundi buong mundo ayon sa Copernicus Earth Observation Program ng European Union. The warmest April on record globally. That's the 11th month for which the temperature has been the warmest on record for the same month in all previous year for which we have data. So that's one of the longest streak of global temperature record that we have seen in recent decades. Dahil dito, hindi pa rin maabot-abot ang itinakda ng Paris Agreement na mapababasa ng global average temperature na 1.5 degrees kumpara sa pre-industrial level. At kahit patapos na ang El Nino, nananatiling mataas ang global sea temperature. Dagdag pa ng Copernicus climate scientist, sa bawat degree na nadadagdag sa global warming, dumarami ang extreme weather events. Gaya na lang ng mababagsik na pagbaha sa Brazil kamakailan kung kailan 90 na ang nasawi. At matitinding heatwave sa India at Vietnam. Sa ngayon, hindi na raw magtugma ang mga climate models na ginagamit ng mga climate scientists kung matutuloy ba ang inaasahang La Nina o magiging neutral ito pagkatapos ng El Nino. Impormasyong mahalagang malaman dahil nakasalalay dito kung ano ang kailangan nating paghandaan. Nasa mahigit 60 pasyenteng gustong magpabakuna kontra rabies ang maagang dumagsa sa San Lazaro Hospital sa Maynila. Ikinabahala raw kasi nila ang posibilidad na sila'y maimpeksyon matapos makalmot o madilaan ng alagang hayop ang kanilang sugat. Sa tala po ng ospital, umaabot sa mahigit 3,000 ang pumipila para sa libreng rabies vaccine kada araw. Batay po sa datos ng Department of Health, halos 70 kaso ng human rabies ang naitala mula January 1 hanggang March 16. Mas mababa po yan ng 2% kumpara sa parehas na panahon noong nakaraang taon. Mapanganib at nakamamatay po ang makagat ng hayop na may rabies. Kaya paalala po ng department sa mga pet owners, pabakunahan po ng anti-rabies ang mga alagang hayop. Kung makagat man ng aso o pusang may rabies, hugasan po ang sugat at magpabakuna ng anti-rabies. Magtungo rin po sa pinakamalapit na health center o ospital kahit walang nararamdamang sintomas. Certified kapuso pa rin si Primetime King Dingdong Dantes. Live na kuha yan sa ongoing contract signing ni Dingdong na kasabay ng Dingdong Dantes Kapuso Day. For 26 years now, dedicated pa rin si Dong as a Kapuso star. Present sa pirmahan ng kontrata si GMA Network Chairman Attorney Felipe L. Gozon, President and CEO Gilberto R. Duavit Jr., EVP and CFO Felipe S. Yalong. President din si SVP for Entertainment Group Lilibet G. Razonable. Naroon din ngayon ang iba pang Kapuso executives at si PPL Entertainment President and CEO Perry Lansigan. Binabalak ng Department of Education na ilunsad ang mas maiksi at mas maagang school year sa susunod na pasukan. Ayon kay Education Assistant Secretary Francis Bringas, July 29 ang target na simula ng klase. Mababawasan din ng 15 araw ang academic year mula sa 180 ay magiging 165 school days. Ang hakbang na ito ng DepEd kasunod ng mungkahi ng kagawaran kay Pangulong Bongbong Marcos na bumalik na
sa traditional school calendar na June hanggang March sa 2025. Tinitiyak din daw ng DepEd na hindi madadagdagan o magkakaroon ng additional learning loss sa mga estudyante kahit mas kaunti ang school days. 5 baril ang isinuko sa pulisya ng kampo ni Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy. Kasunod po yan ang pag-revoke ng PNP sa kanyang lisensya para magmay-ari at mag-operate ng armas. Ayon sa PNP, isinuko ang mga armas noong May 2. Una nang sinabi ng PNP na 19 na baril ang nakarehistro sa pangalan ni Kibuloy. Sabi ng kampo ni Kibuloy, ang 14 ay nailipat na noon sa pangalan ng ibang tao. Wanted ang pastor dahil sa 2 arrest warrants kaugnay sa kinakaharap niyang human trafficking at child abuse cases. Dati nang itinanggi ni Kibuloy ang mga alegasyon laban sa kanya. Pinalubog ang isang lumang barko sa dagat ng Lawag Ilocos Norte bilang bahagi ng balikatan exercises ngayong taon. Sa live fire exercises ng Pilipinas, Amerika pati na rin ng Australia, ilang beses tinarget ng mga missile ang BRP Lake Caliraya. Pagsasana ito para paghandaan daw at mapigilan ang mga barko ng kalaban na dadaong sa Pilipinas. Nitong Abril, binatikos ng isang Chinese newspaper ang nakatakdang pagpapalubog sa balikatan ng isang barkong gawa o mano sa China. Hindi ito direktang kinumpirma ng AFP. Pero sakaling made in China nga, purely coincidental lang daw ito. Napili raw ang BRP Lake Caliraya dahil decommissioned at luma na ito. Marami sa mga artists inspired ang mga obra sa iba't ibang experiences sa buhay. Ang bida nating kiddie singer from Bulacan humugot ng inspirasyon sa init ng panahon. Sige nga, pakinggan natin. Ayoko mainit na panahon. Hindi ko alam kung bakit uwinit dito sa Pilipinas. Ayun na nga, awit talaga. Aawit ang damang init sa bansa. Kaya ang 3-year-old na si Miguel Santiago, idinaan na lamang sa pagkanta. Sariling komposisyon niya na inspired ng maalinsang ang panahon. Kwento ni Mommy Roxanne, bida raw talaga ang kanilang baby sa kantahan. Pero maging siya ay nagulat noon kung saan napulot ni Miguel ang lyrics. Instant hit sa netizens ang song na tungkol sa init. Mahigit 1.7 million na ang views niyan. Ang lyrics mo, Miguel, ay certified Trending! Pakainit talaga. Galing. Akalain mo, munting bata, di ba? Oo nga. Iba ang creativity na nadadala ng init. Ang init, ano? Pero hindi ako magtataka pagka kunin niya ng mga rapper. Di ba? Pwedeng incorporate yan eh. Pwede. Oo nga. Ayan. Abangan natin. Invento lang niya yung lyrics na Correct. na-inspire talaga siya sa sobrang init. O, tignan mo, kahit mainit ha. Tignan mo, panay-panay pa rin labas Oo niya nga. ha. Pero ang galing niya, talagang nagtataka siya, bakit ba mainit sa Pilipinas? Oo nga naman. Dapat may mag-explain sa kanya. Nasa Ayan. tropical area tayo. Miguel. Yes, very good, Miguel. Sana ay marami pang batang makapag-compose. At abangan natin yung kanyang mga susunod pang kanta. Ayun. Baka sa tag-ulan, meron Baka meron din. oo. Abangan natin yan. Ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Season. Rafi Tima po. Kasama nyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.